Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Napakasaya pag Family Sunday. Ano po? Talagang wag niyo naman dito kainin. Ang langgam ay hindi na umalis Sabi, yun, Family Sunday na naman. Madami na namang candy sa sahig. Biro lamang po. So, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And I hope ating matapos po ang ating lesson po ngayon. At buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. At tayo pong lahat ay tumayo. Sa pagbibigay galang sa salita po ng Panginoon. Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. And say amen po kung nakita na. Amen. So, akin pong babasahin, sundan na lamang po ninyo sa inyong mga Bible. Ang sabi po dito, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa English, ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ngayong araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay a renewed mind, key to spiritual enrichment. Yan. Tayo po muna ay manalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya, sa amin pong buhay. Salamat, O Diyos, na patuloy, Panginoon, kami ay binibigyan nyo ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga pagsamba, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ang bawat isa ngayon ay inyong sinamahan, ginagabayan, at kami inyong pinupuspos ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Ama, kami po ay inyong patuloy na gabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, walang ibang maitaas kundi ikaw, Panginoon. Walang ibang makilala, walang ibang talagang ma-exalt, Panginoon, kundi ikaw. Kami, Panginoon, ay iyong ibaba, O Diyos. Ibaba mo ang aming mga pusong mapagmataas, Panginoon. And Lord, we pray, bigyan mo kami ng mababang puso na tatanggap at hindi lamang tatanggap, talagang magpapasakop, Panginoon, sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang patuloy na magpapatawad ng aming mga kasalanan, lalo na sa akin na tagapangaral, linisin at patawarin mo po ako. And Lord, give me words, Panginoon, salita na aking sasalitain, empower me by your Holy Spirit, at lagi, Panginoon, itago mo po ako, O Diyos, sa likuran ng krus ng Panginoong Hesukristo. Muli, Panginoon, ikaw po mataas at maluwalhati, ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan. Sige po, maaari na po kayong maupo. So, ulitin ko nga po, ang title po natin, ngayong hapon na ito, A Renewed Mind. A renewed mind. Isang isip na ang sabi po dito sa verse 2 ay nagbabago. Nagbabagong isip. Ngayon, yung a renewed mind, key to spiritual enrichment. Yan. Ito na po ang huli nating pag-uusap ngayong buwan na ito patungkol sa spiritual enrichment. Tama po ba? Next month po, sino po ang nakakaalaala? Ano ang topic next month? Kasi ang atin naman pong topic ay, di ba, nauulit-ulit lang po. So, meron bang nakakaalala kapag August na po, Tama po ba, August na? Yan. Kapag August, ano ang topic? So, hindi na spiritual enrichment. Pero alam nyo mga minamahal, from time to time, we are being challenged by our pastor and by most of the preachers na nagpipreach dito. Tayo ay laging hinahamon na maging seryoso sa ating pananampalataya. Amen po ba? Yan, lagi natin yan narinig. Kaninang umaga lang, narinig natin ang pangangaral ng ating pastor at tayo hinahamon na huwag tayong mabuhay sa isang hungkag na buhay.
Tayo ay wag mabuhay sa isang empty at malungkot na buhay. Alam nyo ba, mga minamahal, bakit napakaraming mananampalataya ang malungkot? Opo, atin-atin lang to ha. Atin-atin lang. Hindi naman to chismis, pero atin-atin lang. Alam nyo kung bakit maraming mga mananampalataya ang malungkot? Dahil mga minamahal, sila'y nagiging pabaya sa kanilang spiritual na buhay. Oh. Tingnan nyo, yung mananampalataya na laging problema ang bukang bibig, tanungin nyo kung yung nagdi-devotion pa. Malimit, hindi na. Opo. Yung iyong katabi na ang laging bukang bibig ay, bakit naman na yung aking katabing lagi, yung church natin ay, tanungin nyo kung yan ay minsan, yun po ay minsan epekto. Bakit napakalungkot ng buhay mo? Dahil napapabayaan mo ang iyong spiritual na buhay. Opo. Kasi yung problema, natural yan. Pero alam mo, yung isang Kristiyanong matatag, pag yan ay dinaanan ng problema, hindi yan basta malulungkot. Bakit? Kasi grounded siya sa katotohanan ng Panginoon. Kaya, pansinin nyo, kapag doon ka na sa moment ka nang hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, kapag ikaw ay dinaanan ng problema, nako, napakatinding pagbagsak. Mga minamahal? Lalo lang napakatinding kalungkutan. So ngayon, dito mga minamahal sa Bible, ang ating topic, a renewed mind. So ngayon mga minamahal, napakadaming mga talata sa Biblia kung saan binibigyan ng focus ang ating kaisipan. Una, ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 23, sulat nyo na lang. Sabi dito, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng pandaraya at kayo'y mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Sabi, hinahamon tayo na baguhin natin ang espiritu ng ating pag-iisip. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 9 and 10, makikita natin dito, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman. Yan. Wala man yung salitang isip, pero nandudun yung salitang kaalaman. So alam natin na ang pinatutungkalan dito pa rin ay yung ating pag-iisip. So pagdating naman sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, ito po'y pamilyar na tayo. Lalo na doon sa chapter 2, ang sabi doon, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Nakikita niyo po ba yung ating mga verses? Sana kahit hindi ninyo binubuksan ng inyong Bible, nare-recall ninyo. Kasi yan yung talagang palatandaan na nagbabasa ka ng Bible, nare-recall mo sa isip mo. Ngayon, pwede nyo yung isulat para mamaya sa bahay, balikan po natin. So ngayon, mga minamahal, anong ating makikita dito? Kung makikita pa natin sa 1 Peter chapter 1 verse 13, ang sabi dito, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Di ba? May baywang yung pag-iisip. Ano pa? Ang sabi dun sa Ephesians chapter 6 verse 7, doon sa Ephesians chapter 6 verse 7, wala man dyan yung salitang pag-iisip, pero ang makikita po niyan, lalo na sa English, helmet of salvation. Saan ba naman nilalagay ang helmet? Kaya nga madaming napapahamak na rider, may helmet, kaso yung helmet nakasabit sa kamay, nasa siko. Prinotektahan ng, di yung siko'y walang gasgas, kaso isabog ang ulo. Patay din. So sabi dun sa Ephesians, helmet of salvation. Ibig sabihin mga minamahal, ang iniingatan pa rin dyan yung ating pag-iisip. So kung titingnan natin, mga minamahal, dun sa mga ilang talata na yun, seryoso ang Bible pagdating sa ating pag-iisip. Opo. Seryoso ang Bible kung paano ang isang mananampalataya ay tumatakbo ang kanyang isip. Naalala ko nung Martes, napakaganda ng preaching ni Pastor EJ sa aming devotion sa Bible School. Please be careful with your heart. Yan, po. At tama po yun. Hindi, baka kinakanta sa isip nyo, ha? Baka nahimig kayo, Tama yun. Protektahan natin ang ating mga puso.
Maganda po yon. Pero hindi po natin maaalis ang katotohanan na hindi lamang puso ang pinapoprotektahan sa atin ng Panginoon. Kasama nito, tayo'y hinahamon ng Bible na baguhin natin ang paraan ng ating pag-iisip. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi tayong mga mananampalataya, sa katotohanan, tayo'y binigyan na ng Diyos ng kakayanan na mabago ang takbo ng isip natin. Bakit? Dahil doon pa lamang sa mga verse, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, alam po natin yan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things passed away, behold, all things become new. Wala man dyan yung salitang pag-iisip, pero yung all things become new, ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan na mabago ang iyong sarili. Sabi ng Bible, kayo ay pinalaya na. Hindi na kayo mga patay. Kayo ngayon ay mga buhay na. So ngayon mga minamahal, ano ating dapat makita dito? Bakit ko nasabi o bakit ang ating pag-aaralan, a renewed mind is key to spiritual enrichment? Kasi una mga minamahal, a renewed mind is motivated by God's mercy. Yan. Sige po, paki-flash po. Yan. A renewed mind is motivated by God's mercy. Yan. Alam niyo mga minamahal, wala ito sa unbelievers. Hindi kailanman ma-appreciate ng unbelievers yung ginawa ng Panginoong Jesus. Tama po ba? At tayo, kung tayo ay nagpo-profess na ating natanggap, na ating talagang natanggap sa ating buhay yung biyaya ng Diyos, ang sabi ng Bible, ayan ay magbubunga sa iyo ng pagbabago ng isip. At ganun din, pag binago mo ang isip mo, ikaw ay mag-focus doon sa bagay ng Diyos. Pero tingnan natin, bago po sabihin, dito ni Apostle Pablo, sabi po doon sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ano ba yung mga mercies of God? So, ilang beses ko na pong binabasa ang Book of Romans. Actually, ilang buwan na hindi na ako umalis dito sa Book of Romans. So, napakaganda po kasi nitong book na ito. Doon po sa chapter 1, pinakita po ng Bible ang mercy ng Diyos despite sa pagre-rebelde ng tao. Opo. Yung mercy ng Diyos, despite doon sa kalagayan ng tao, na siya ay walang maganda sa harap ng Diyos. At sa verse 2, mga minamahal, makikita natin yung mercy ng Diyos despite sa pagiging hipokrito ng tao. Di ba? Kung makikita natin doon, ang sabi, ikaw ay humuhusga, pero ikaw naman, ganun din ang ginagawa. Maalala ko lang mga minamahal, tayo nangangaral about sa LGBT. Ito po ay hindi natin sinusuportahan. Pero sana naman, hindi natin ito sinusuportahan, pero ilayo naman natin yung mga ganong klase ng biruan. Yung parang hindi mo nga sinusuportahan, sinasabi nga natin, galit doon ang Diyos. Pero pag ikaw na may nagbibiro, ay gano'n naman ang pamamaraan mo ng pagbibiro. Ang pinanunood mo ay yung mga ganong tao. Medyo wag naman po. Mga minamahal. Sabi ng Bible ay ikaw ay sinasabi mong mali sila pero ginagawa mo yung hindi mo man ginagawa, masaya ka sa ginagawa nila. Ay hipokrito. Pero nandoon ang biyaya ng Diyos. Sa chapter 3 makikita po natin God's mercy through justification. Ipinakita po, at pwede nyo po yung basahin. I challenge you, basahin nyo po ang Book of Romans. At nandoon din po God's mercy na tinanggap natin by faith. By faith alone. Hindi na tayo ni-require ng Panginoon na gumawa. Dahil wala naman talaga tayong magagawa sa ating sarili. Pero makikita natin yung mercy ng Diyos na sa ating pananampalataya, tayo ay Kanyang tinanggap. So ngayon, nandoon din po, pinakita ng Diyos ang mercy sa chapter 5 sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda po, ang sabi ng chapter 5 verse 1, pong sabi doon? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam niyo mga minamahal, madami pa tayong makikita. Pag binasa natin mula chapter 1 hanggang chapter 11, ang daming biyaya ng Diyos. Ngayon, ang conclusion ni Paul, mga minamahal, dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay maawain sa atin,
aba, ay baguhin mo naman ang takbo ng isip mo. Oo. Huwag kang mahirati sa kung nasasaan ka lamang ngayon, mga minamahal. If you want to transform our mind, or kung gusto natin baguhin ang ating isip, first we need to focus ourselves to God's mercy. I-focus natin ang ating sarili, ano ba ang ginawa ng Diyos sa aking buhay? Because sadly, mga minamahal, ito naman ay hindi ko minamali. Sometimes, tayo ay tuwang-tuwa doon sa puntos na ako'y wala ng hatol, ako ay malaya na kay Kristo, ang Diyos ay hindi nagalit sa akin. At tama yun. Talagang dapat tayong magalak doon. Dahil biyaya sa atin ng Diyos. Pero saan ka dinadala nung kagalakan mong yun? Sabi ng Bible, dahil ba biyaya, ay ikaw ay magkakasala? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Diba? Hindi lisensya ang kalayaan na meron ka kay Kristo para ikaw ay mabuhay sa kasalanan. Ngayon, kung i-focus mo ang sarili mo sa mercy ng Diyos, sana dalhin ka nito doon sa isang buhay, sa isang isip na nagbabago. Sa isang buhay na naghahangad, na ang aking pananampalataya ay lumago. Kayo po ba'y naghahangad ng inyong pananampalataya ay lumago? Naghahangad po ba kayo na, ito ako noon, sana iba na ako. Sana iba na ako ngayon. Sabi ni Pablo, wag na kayong mga maging bata. Dapat kayo nagiging guro na, ay hindi pa. Kayo pa rin ang tinuturuan. Ay wag po sana tayong maging ganun. Secondly, mga minamahal, ang sabi po dito, a renewed mind leads to a fully surrendered life to God's service. A renewed mind leads to a fully surrendered life to God's service. A renewed mind produces a life that is wholly offered to God as a living sacrifice. Yan, Alam nyo bakit minsan ang hirap maglingkod sa Panginoon? Kasi yung ating isip, iba pa eh. Parang luging-lugi tayo kapag sisimba tayo ng linggo, may trabaho. Parang luging-lugi tayong mag-absent. Ako guys, sasama sa gawain na yun. Ako naman may gagawin Ako naman Parang tayo bigat na umabsent ng isang araw para sa gawain ng Diyos. Sana mga minamahal, i-transform natin yung isip natin. At dalhin tayo nito sa isang buhay na talagang dedicated, surrender sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po doon, a living sacrifice. A life that honors God every day and in any way. Yan, in every day and in any way. In every small or big decision in our lives, we must honor God. Sabi nga ng Bible, whether ye eat, whether ye drink, whatever ye do it for the glory of God. Kahit pa ikay kumakain, ikay umiinom ng tubig, ikaw ano man ang ginagawa mo, gawin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Living sacrifice. Ano sabi dyan? Haing buhay. Sabi ko, sa Old Testament, ang hain, patay. Pastor? Di ba? Sa Old Testament, pag naghain ka, dapat patay. Kasi susunugin, Pero tayo, mga minamahal, ang hain natin, haing buhay. Bakit? Dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. Kaya naman, kailangan ikaw ay mabuhay para kay Kristo. Ngayon ang tanong, nabubuhay ka ba para kay Kristo? Spiritual enrichment. Hindi ka lalago unless isaksak mo sa isip mo na ang buhay mo ay isang sacrifice sa harap ng Diyos. Na ikaw ay haing buhay sa harap ng Panginoon. Holy. When we say holy, mga minamahal, ang isa sa lagi at alam nating kahulugan nito, we are separated. Ang tawag nga nila ay tayo ay, na hindi ko na isulat tayo ay separated. Set apart. Thank you po, Kuya Dre. Set apart. Set apart.
Lagi nating isinisigaw, mabuhay tayo ng may kabanalan. Mabuhay tayo ng banal sa harap ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, siya na tumawag sa atin ay banal, therefore tayo ay dapat maging banal. Pero ano ba ang ibig sabihin talaga ng banal na pamumuhay? Ano po ba talaga kapag sinabi mong ikaw ay nabubuhay sa kabanalan? Ikaw ay nabubuhay set apart sa mundo. Opo. Set apart. Alam mong ikaw ay iniligtas ng Diyos, ikaw ay binubuhay ng Diyos dahil hindi ka taga dito sa mundong ito. Yung takbo ng mundo, yung trabaho ng mundo, yung kanilang mga lifestyle, hindi yan para sa iyo. You need to set apart. Ano po? Ano pa? Acceptable. Yan. Ito po yung na-discuss namin sa klase namin kay Sir Joven, acceptable. Lahat ng mananampalataya, we are accepted. Accepted. Accepted na tayo sa Panginoon. Why? Because of Christ. Because of Christ. But, yun bang, sometimes, yes, accepted tayo because of Christ, pero yung buhay natin, nabubuhay tayo ng hindi acceptable sa harap ng Diyos. Napakarami nating mananampalataya, yes, save naman. Pero pag tiningnan mo ang buhay, hindi acceptable sa harap ng Diyos. Now, I'm not here to judge. I'm just here to preach the Word of God. Now, kung ikaw ay pinatatamaan ng Panginoon, kung ikay kinakausap ng Diyos, praise the Lord. Ibig sabihin, ikaw ay anak niya. At ayaw niya na pagharap mo sa Kanya, yung buhay mo ay hindi accepted sa Kanyang harapan. Naglilingkod ka na nga lang din naman, hindi pa accepted. Di ba? Alam niyo mga minamahal, sabi doon sa verse 3, kung ating bubulayin yung verse 3, ang isang pinakikita dyan, serve God with humbleness. Bakit? Yun namang ginagawa mo, biyaya lang ng Diyos eh. Tapos kung titingnan natin dun sa verse 4 to 6, kapag tayo nagseserve sa Panginoon, sabi dito, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, makikita natin dyan not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone member one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Yun daw pong mga biyaya na meron sa atin, yung mga kaloob na regalo sa atin ng Panginoon, ay hindi pare-parehas. Now, anong aking gustong ipuntos dito? Mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, yes, lahat tayo gusto natin may ministry. Tama po ba? Sino dito ang ayaw na may ministry? Taas ang kamay. Ayan. Buti naman walang tumaas. Ano po? Kasi pag may tumaas, di baka ipa-counsel ko muna kayo. Ano po? So ngayon, mga minamahal, yes, gusto natin na may ministry. Pero, paano natin malulugod ang Diyos doon sa ministeryong papasukan mo kung hindi yun ang disenyo niya para sa iyo? Nagagets niyo po ba ako? Young people, nagagets niyo ba ako? Ano? Paano mo maluluwalhati ang Diyos? Yes, nasa ministry ka. But tinanong mo ba talaga ang Panginoon kung yan ang ministeryong kaloob niya para sa iyo? For example, choir. Lahat tayo gusto mag-choir, right? Ewan ko lang yung iba. Baka meron palang ayaw. Pero hindi porket gusto natin mag-choir, pwede na tayong mag-choir. Tama? Kasi baka mamaya ang gift sa'yo ng Panginoon ay mag-usher. Ngayon, hindi ka magamit ng Diyos doon sa lugar na kung saan ka dapat nga gagamitin. Why? Dahil isinisiksik mo ang iyong sarili sa ministeryong hindi naman para sa'yo. Do you think that's acceptable in the sight of God? Magbulay po tayo. Ngayon, paano mo malalaman na talagang ikaw ay para doon sa ministeryong yon? Ang Diyos po ay nagbibigay ng kaloob. Opo.
Ipinakikita yan sa'yo ng Panginoon sa kung paano kanya binibigyan. May kanya-kanya naman tayong talent. Ay, kitang-kita mo naman kung hindi ka naman talaga para sa choir, ay, huwag ka na namang magtanong, kapatid. Ay, kung hindi ka naman talaga para sa usher at ikaw na may napakatahimik na tao, ay baka naman sa iba. Baka naman ikaw ay sa multimedia. Baka naman ikaw ay sa parking. Yan, O ikaw ay magaling na mag-drive. Ay hindi ka naman marunong magluto. Ay bakit naman kinasa pagluluto? Ay doon ka sa driving. Mga minamahal? Yes, tayo gusto natin ng ministry. Amen for that. But yun bang ministry na ine-aim natin, yun ba yung plano ng Diyos para sa atin? In-equip ba tayo ng Panginoon for that specific ministry? Amen po ba? Huwag naman po kayong masasaktan. O kung masaktan man kayo, huwag kayong magagalit. Po? Kanya-kanya po tayong gift ng Panginoon. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos magkaroon ng kaayusan ang iglesia. Opo. Ngayon, dinala ka dito ng Panginoon sa church na ito para gamitin niya for specific purpose. Hanapin mo yon. Hanapin mo yon. Kasi minsan, baka kaya burnout ka na doon sa ministry na yon. Eh hindi naman kasi para sa iyo, hindi naman yun ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ay dahil lang yung kaibigan mo yung nandoon, o kaya dahil lamang, pangarap ko yan nung bata pa ako. Ano naman kung pangarap mo nung bata ka pa? Mga minamahal, tayo po'y maging baguhin natin yung takbo ng ating pag-iisip. Hindi po lahat ng gusto mo, yun ang susundin mo. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi porket ministry na yung papasukan mo, okay na. Hanapin mo yung bang ministry papasukan mo, yan ba'y kaloob sa iyo ng Panginoon? Para ikaw ay lumago. Yan. Para ikaw ay lumago. Kasi mga minamahal, hindi ka lalago sa ministeryong hindi naman ibinigay sa iyo ng Diyos. Opo. Ay paano lalago yung talents na binigay sa iyo ng Panginoon na hindi mo ginagamit? Di ba sabi ni Pablo, stir up your gift. Ay paano mo mai-stir up yung gift? Ay wala ka doon sa lugar para ma-stir up yung gift mo. Mga minamahal? So dito po, ngayon, nandoon ka na sa ministry kung saan ikaw ay inilagay talaga ng Panginoon. Amen. Nakita mo talaga, pinag-pray mo talaga, inobserbahan mo talaga sarili mo. Ako'y may talento ngayon dito sa ministry na ito. Praise God, nandito ako sa ministry na ito. Ngayon, ito naman ang tanong. Katanggap-tanggap ba ang paglilingkod mo sa Diyos sa paraan kung paano ka nabubuhay? Hindi lamang po ang ministry, magaling kang gumawa ng ministry mo. Kamusta naman ang buhay mo? Magaling kang mag-usher. Ang problema, nasa simbahan ka na, naka-live ka pa. Wala ka nang i-usher, nasa baba ka pa. Di po ba? Magaling kang umawit. Praise the Lord. Ay, paglabas mo ng simbahan, ay ang kanta mo'y Taylor Swift. Ang kanta mo'y, Air Supply, uso pa ba yun? Brother, ikaw na lang yata. Tanda ko ang sabi ni Pastor Ayo noong siya ay nagpipreach pa dito, noong siya leader pa ng yung people. Huwag kang doble kara. Huwag kang unyango. Unyango, alam niyo po yung unyango? Sa English ay chameleon. Tama po? Chameleon. Hindi, chameleon. Pag nakasampa din ay kulay garne. Pag nakasampa doon, ay kulay ganoon. Ay, wag kong gayon. Baguhin mo ang takbo ng isip mo. Serve God na ikaw ay acceptable sa kanyang harapan. Po? Ngayon, the third point. Wow, third point na agad. Amen. Bakit parang pang-apat na yan? Third pala ang ako, kapatid. Okay lang.
A renewed mind, okay, pa-third na po. A renewed mind, reject the world's pattern. Yan. Sabi po kasi dito, and be not conformed to this world. And be not conformed to this world. It doesn't matter how godly we look. How good we sing. Ano po? If we have secret sins, kung meron tayong mga sikretong kasalanan sa ating buhay, hindi ka lalago espiritual. Ang ganda ng bihis mo sa church. Ay paglabas. Ano? Ang banal mo din eh. Ay paglabas. Ay ikaw pala ang source. Ayun. Nakauwi na si Mare galing simbahan. Tanungin nga natin kung ano nangyari doon sa kapitbahay-patay. Ay ikaw ang nakakaalam ng latest. Ano? Be careful mga minamahal. Sometimes hindi natin alam na gano'n na pala tayo. Oo. Kahit dito sa church, minsan yung mga pakipray naman kapatid. Eh alam mo namang secret nga lang yung pinapepray sa'yo. Abay, ang daming nagpray eh. Maganda naman nga kung pinagpray. Ang masama, hindi din pinagpray nung pinagsabihan, pero ang daming nakaalam. Alam mo mga minamahal, maging maingat tayo. Sometimes nakukuha natin yung pattern ng mundo. Opo. The Bible tells us to look unto Jesus. Tama? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I am not a professional driver, mga minamahal. Non-prof po ang aking lisensya. Ano po? Pero alam nyo, sa pagdadrive, kung gusto mo daw, sabi sa akin ni Brother Mac, kung gusto mo daw, na wag kang lalampas doon sa tinatawag nilang, ano bang tawag doon sa linya na yon? Ano? Basta yung linya na yan, yung humahati, kung ayaw mong lumampas dyan, wag mong titigan. Sabi sa inyo, naku, lalampas na ga ako. Kagagayan mo, lumampas ka na nga. Ay, di ka, mga minamahal, dahil ayaw mo lumampas, tinitingnan mo kung di ka na, katitingin mo, hindi mo alam yung kamay mo, sumusunod. Tumingin ka lang sa gitna. At nang kamay mo nasa gitna lamang, at nang hindi yan gumanyan ng gumanyan, kasama pa ang katawan pwede namang kamay laang, po. Alam niyo mga minamahal, ganyan tayo sa Panginoon. Sometimes nakafocus tayo masyado sa wag akong magkasala, maganda yon. Pero dahil masyado kang nakafocus doon, nakakalimutan mong pumokus kay Kristo. Ay di lalo ka ngayon nagkakasala. Pumokus ka kay Jesus. At nang ang makita mong daan, laging papunta sa katuwiran. Oo. At hindi ka magkakasala. Magkasala kami dahil tao naman tayo eh. Hindi naman tayo robot. Mga minamahal. Pero alam nyo, sabi ng Bible ay looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Oo, mga minamahal. Kahit po saan yan, halimbawa sa karera, yun sa karera, pumaling sa likod, kung kaya abutan na, hindi mo alam, wala ka na dun sa linya ng takbuhan. Nasa labas ka na pala ng field. Hindi ka talaga aabutan. Dahil sila ay dun sa tamang daan. Ikaw lang ang wala. Opo, mga minamahal. Gusto mong iwasan ang pattern ng mundo? Huwag mong i-indulge ang sarili mo sa mundo. Looking unto Jesus. Alam nyo, yan ay battle ko kasi noon ako'y mahilig sa mga action movie. Kasi nung ako'y panahong tambay pa, siyempre gusto namin mga Robin Padilla. Talaga namang, kala mo yung malaki yung mga katawan, Ay dahil yun ang lagi namin pinanunood, ay di, mga ganun ang mga takbo ng isip namin. Natignan lang kami. Talagang akala mo yung mapapala. Mata mo lang ang walang latay. Ay yung pala'y buong barangay, di ikaw nadali doon. Bentang-benta. Hindi mga minamahal.
Kung ano ang lagi mong isinasaksak sa iyong isip, yun ka. Oo, mga minamahal. Ganun tayo. Oh, huy, tama na. Ano po? Oh, ganun tayo. Kaya nga, mga minamahal, yung isang transformed mind, hindi na yan nag-i-indulge sa mundo. Kaya nga, anong sabi nung Psalms chapter 1? Blessed is the man that walketh not. Ano po? Blessed is the man that not just walketh not. Ano pang sabi doon? Pa-flash naman, awa na. Ayun pala, nandito pala. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Meron po siya, mga minamahal, na tinatawag nating distinction ng buhay. Distinction. Alam niya kung paano yung ihihiwalay ang kanyang sarili. Alam niya kung paano ipakikilala ang kanyang sarili. Bakit? Dahil nasa takbo ng kanyang utak. Hindi ako lalakad na kasama ng ungodly. After that distinction, pag nagkaroon ka ng distinction sa iyong sarili, ang kasunod na ng separation. Isa-separate mo na ang sarili mo. Alam niyo, madaming kabataan, bakit ang cellphone ay may ML pa din? Ay kasi hindi sila nagbibigay ng distinction sa kanilang sarili na sila kabataang mananampalataya. O sa mga young pillars ay ganun din. Kala nyo, wala akong nakikita. Sige, ano po? At sa mga mothers at sa mga fathers. Oh, hindi naman ML. Ano? Ay pag tiningnan mo naman ang YouTube, ang pinapanood ay yung Chinese. Oh, ano? Hindi naman na. Yung pinamanahan, alam din pala ang kwento, ano? Ay namatay, ay na-reincarnate siya. Ano? Pero, ngayon, ano ang nilalagay niyan sa isip mo? Di ba? Minsan ay, kailan kaya ako, baka naman ako yayaman din. Baka naman next life, aba naman, wala nang next life, kapatid. Ang next life mo sa langit na. Di po ba? O, mga fathers, ano ang inyong laging pinakikinggan at pinapanood? Ano ang laging inyong usapan? Di po ba? Sa lahat po ito. Kung ikaw ay Kristiyano, kasama ka dito, sinasabihan ni Pablo na magbago ng takbo ng isip. Opo, mga minamahal, ngayon, sa panghuli, konti na lang pala, sa panghuli, a renewed mind, yan, dito niya na kapatid ilagay, yung 4, yan. A renewed mind, pursue God's will. Yan, Sabi po dun sa verse 2, sabi dito ay, be not conforming to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Doon ko po kinuha yung salitang pursue. That ye may prove. Mga minamahal, not one day surrender. Hindi isang araw lang na nakasurrender ka sa Diyos. But a lifetime surrender. A lifetime surrendering. The word pursue means it's not easy. There are times na kailangan mong i-give up yung bagay na napakahalaga sa iyo para ahawakan ng Panginoong Hesus. There are times na kailangan mong i-give up ang iyong trabaho para sa ministry ng Panginoong Hesus. Pero yung isang mananampalataya na taayos ang takbo ng kanyang isip, transform ang kanyang isip, alam niyang ang pinakamahalagay si Jesus, gagawin niya yun. Gagawin niya yun. Kasi ang isip natin, mga minamahal, minsan nandudun pa din sa kailangan kong magsikap para kami umahon sa hirap. Kailangan ko ng ganito para mapag-aral ng tama naman yun, maganda naman yun. Pero nakakalimutan natin na ang susi ng biyaya ay ang Diyos. At nakakalimutan natin na tayo hindi taga dito. Para kang Pilipino na nung nagtrabaho sa Canada, hindi pa naman citizen, ay bumili na agad ng bahay. Ay nung nawala ng trabaho at pinauwi na sa Pilipinas, ay yung babay din sa bahay. Aanhin mo yon. Ay di, makikinabang nga lang ay yung mga taga doon. Ganon din tayo.
Sometimes tayo ay habol ng habol sa yaman, nakakalimutan na nating palakasin ang ating spiritual. Ay pag namatay, sabi ng isang kwento, mayaman at yung kanyang katulong parehas namatay, pumunta sa langit. Nakasalubong daw si San Pedro. Si San Pedro nakasalubong. Sabi nasan ka po may nakita, nahabol sila, may nakita magandang bahay sa langit, napakaganda. Uy, kanino yan? Yan ay sa iyong katulong. Talagang, siya, baka ang aking maganda din. Siya, doon na po tayo sa bahay ko. Siya, saglit. Ang tagal nilang naglakad. Ngayon, doon sa dulo, merong sunog. Hindi pa tapos, nasunog pa. So, kanina yan, kawawa naman, tinawanan pa. Sabi ni San Pedro, iyo yan? Bakit? Wala ka nang hinabol kundi trabaho ng trabaho. Wala ka nang hinabol kundi ang mundo ng mundo. Wala ka nang hinabol kundi ang pag-aaral mo. Nakakalimutan mo na ang yaman mo ay doon sa langit. Transform your mind, mga minamahal. For us to be spiritually rich, we need to transform our mind. Nung kami po ako ay naging tagapagsalita din naman dyan sa AIM Global, kahit hindi ako nag-AIM Global. Ako'y kinuha ng aking kaibigan, tagapagsalita. Sabi ko, paltan mo lang ang mindset mo. Kung Colgate ang ginagamit mo, ngayon yung toothpaste na ng AIM Global. Di ba? Nakapag-toothbrush ka na, may points ka pa. So, nakakuha sila ng technique. Alam niyo mga minamahal, kung sila nga naiisip yon, na kailangan mo lang paltan ang iyong perspective, kailangan mo lang paltan ang takbo ng isip mo, ba't hindi mo maisip sa Diyos? Alisin mo na yung isip ng mundo at itakbo mo sa isip mo ang isip ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Opo. Iisip mo yung isip ni Jesus. Oo. Mga minamahal, sana, dito sa mundo kung saan Christians worship and serving God in the way na ginagawa ko naman ang best ko, alam naman ng Diyos ang puso ko. Sana ikaw yung Kristiyano na ang sabi nga ni ex-President Noynoy, ni Pinoy, ay hindi pwede ang pwede na. Sana, mula dito sa church ng GSBC, lumabas yung mananampalataya na katulad ng mananampalataya ng First Church of Jerusalem na ang sabi ng mga tao, they make the world upside down. Dahil ng kanilang boldness sa pangangaral. Dahil yung buhay nila pinapatay na, hindi nila dinideny si Christ. Opo. Alam niyo po ba, pinapanood ko sa Instagram, kami Instagram yung mga church sa ibang bansa. Yung mga mananampalataya doon, sinunog yung church nila. Nigeria po yata yun, kung di ako nagkakamali. Sinunog yung church nila. But nung linggo, nandoon sila, naawit sila. Hindi ko lang naintindihan yung lyrics. Iba yung lingwahe. Pero yung ramdam mo, yung inaawit nila, papuri sa Panginoon. Yung iba naman, habang inililibing nila yung kanilang mga kasamahan, may baby, may matanda, na binaril, dahil sa Panginoong Hesus, habang inililibing nila, nakanta sila. Ay tayo, kulimlim pa lamang, ay wala na. Hindi na nakita. Ay sabi, at least brother, biblical, asin ng sanlibutan. Baka mabasa, ay matutunaw, ay liwanag pa. Ay, diga ang ilaw ng kandila, pag binasa mo, ay mamamatay. Kaya, hindi namin pwedeng mabasa ang aming liwanag. Talagang naging biblical pa, malilaan sa konteksto. Alam niyo mga minamahal, ngayong pinakita sa atin ng Diyos ang katotohanan na if you want to be, spiritually matured, kung gusto mong maging mayaman spiritually, pinakita ng Panginoon, baguhin mo ang takbo ng isip mo. Now, what's your plan? Paano ka kinausap ng Diyos ngayong oras na ito? Baka naman yung joke ko lang ang naalaala mo. Wag naman. Ngayong oras na ito, ngayong pinarealize sa'yo ng Panginoon, anak, kailangan mong baguhin ang takbo ng isip mo. Handa ka bang mag-submit sa Panginoon?
Handa mo bang iwan yung lumang pamamaraan ng iyong pag-iisip at i-embrace mo ang bagong pag-iisip na kay Kristo? Na ang pinakamaganda, ang pinaka-highest ay ang Diyos. It's not easy. Hindi yan madali, mga minamahal. I tell you, hindi madali. Madaming sacrifices, madami kang kailangang iwanan, but worth it. Worth it. Kasi hindi ka naman taga dito. Kaya baguhin mo ang takbo ng isip mo dahil hindi ka taga dito. Alisin, yun mga minamahal. Sabi ng Peter, di ba? We are peculiar people. Isaksak mo yan sa iyong isip. Ako'y bayang hinirang ng Diyos. Ako'y hindi taga dito, ay ang aking citizenship ay doon sa langit. Ngayon mga minamahal sana, hindi lamang ito naging ika nga ay batingaw na umaalingaw-ngaw, kundi talagang isang binhi na natanim sa ating mga puso na talagang magbubunga ng tunay na pananampalataya, pagkatakot at pagsunod sa Panginoon. Sana po, At tayo po ay tapos na, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa iyong biyaya, bagamat kami ay medyo napalampas sa oras. But Lord, thank you, Panginoon, sa iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Lord, nawa ito po'y tunay na maging katotohanan sa amin, maging hamon, Panginoon, sa amin, maging paalala sa amin, at bigyan mo kami ng mababang puso, O Diyos, na talagang kumilala at magpasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Ama, ikaw po ang patuloy na mataas, madakila, ang lahat pong ito'y aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat.